Sabi ni Tim Hart, loyalista ako, nakakagigil dahil napaka-evident ng kawalang alam sa planning or kabalasubas ng administration under the leadership ni Bongbong. Oh, kala ko loyalista ka. Bawi na ako ng suporta, kawawa na sobra ang bayan. Oh, nako. I'm sorry that you feel so disappointed. Sa totoo lang, a lot of what is happening now could have been prevented by an act of leadership. Totoo naman po yan. I'm afraid na he is not amply supported by the people around him at may kulang din po sa kanyang leadership. Sabi ni Oni, ano pong haharapin na kaso ng banks pag ni-release nila ang bank accounts ni VP? Violation ng Bank Secrecy Act po. Sabi ni PJ Hunter, tama. Kung ibibigay man ng bangko yung bank records ni VP Sara without validity, mag-bounce back yan sa bangko. Kasi mag-pull out mga depositors nila for sure at isa ako sa gagawa kung may deposit ako. Tama. Sabi ni Ali Hule, isa lang bagay maalam si BBM maging reporter. Palitan na lang kaya niya si Auntie Claire. Oo nga eh. Ay, nagkamali talaga tayo. Sabi ni George, OFW po ako at para sa akin, aabangan ko na lang ang 2028 elections and I hope hindi madaya si VP Sara. Well, the more people vote for her, the less likely yung dayaan. Sabi ni Milen, nakaka-inspire ka at di maka-give up sa buhay, masyadong masama ang panahon pero andyan naliliwanagan kami. Ma'am, kasi walang magtutulong kailangan tayo magtutulungan. So kung ito ang maiaambag ko talaga. Pero sana lahat tayo, di ba? Hindi lang dito sa pagpapalaganap ng impormasyon, kundi awareness ng ating mga karapatan at kung paano umaandar ang mga sistema dito. Minsan kasi maraming na-frustrate sa sistema o sa mga pangyayari because it's just simply not been explained. So, pero totoo yan, yung feeling natin na nahihirapan tayo gawa ng mga masasamang desisyon na nangyayari sa ngayon, minsan understanding it is half the battle, di ba? O di naintindihan natin, then we can also plan what we're going to do next. Hindi ito yung sinasabi natin ito para tiisin natin. Yung continued criticism ng gobyerno, we are the ones who are actually keeping it good. Unfortunately, ay nako. Minsan ang feeling ko, napaka-tigas na ng balat ng ibang mga opisyales ng administrasyon na ito, hindi sila nahihiya sa taong bayan. So, every time na ganyan, na-frustrate tayo, we have to keep thinking of what we're going to do next. Halimbawa, hindi naman tayo magkapag-rally ng maramihan kasi nga, pahirap rin ng buhay. Marami rin na ang feeling nila is, there are just too many other things that are important to do, like go to work, take care of the families, and all that. Hindi pa umaabot sa punto sa ibang tao na immediate na po yung ating need for a mass action. So kung hindi pa naiisip ng mga mamamayan na ang mass action ang sagot sa ating mga problema, then we're not going to get anywhere, at least in that kind of, kung yan ang tingin nating solusyon. So, yun. Hindi tayo nag-i-ekis kagad. Ang hinihingi nga natin ay sundan ang mga proseso. Nag-file ng complaint ang mga 18 Marines. Pero imbis na bigyan ng proseso o umpisahan ng proseso sa pag-iimbestiga base sa kanilang mga sumbong, ang ginagawa ng ombudsman ay sila yung iniimbestigahan. Pero sa akin, regardless of sino yung inakusahan nila, bibigyan dapat lahat ng due process. So ngayon lang ako nakakita na yung akusado ay mas pinagtuunan pa ng pansin kaysa dun sa mga respondent. Bawal ba i-priority mag-imbak ng mga fuel ang mga energy providers tulad ng mga Meralco para makontrol nila ang possible white blackout sa kakulangan ng langis since may 700,000 na barrels from Russia? Alam nyo ba kung ilang 1,000 barrels ang ginagamit natin sa isang araw? 473,000 per day. Pero lahat-lahat yan. Kasama crudo, kasama gasolina, all that. So, that's how much. So, yung 700,000 na barrels na yan, wala pang 2 araw. So, I don't know what the fuss is about the 700,000 barrels. Hindi ako sure kung ano ang tinatanong ninyo. Sabi ni Agmorao, kaya maraming naglalakad sa kahabaan ng Quezon kanina dahil ang mga bus operators ay nakakuha na ng ayuda. Ganun ba yun?
Sabi ni Pichi, Victory Liner has already increased their fares by almost 10% last week. Instead of giving 10K for each bus, which has a different corporate setup from most PUVs, BBM should have used the fund to deploy more buses for libreng sakay or add on to the ayuda of the drivers. What an unwise move. Ay binigay doon sa corporation. Kaloka. Pwede bang maging grounds ni Boying for impeachment pagiging bias niya sa maleta issue? Papasok ba yon dun sa betrayal of public trust? Baka it's not enough. Kailangan mabigat talaga. Kasi minsan grave abuse of discretion pa lang yan, which doesn't even carry a penalty. I-reverse lang yung decision mo. So, being biased is not necessarily a crime. Kailangan may epekto at masasabi mo kung ano yung decision that is imbued with self-interest. Sabi ni Chester, kung mayroong sufficient in substance, si B pasado-pasado. Literal na sufficient in substance. Sabi ni Strictly, 400,000 barrels tapos pinagmamalaki nila yung 22 million liters. Hina talaga sa tong admin na to. Sabi ni Winston, ang daming massive disinformation nitong admin na to. Income thinking na lang ang hinahangaan nila sa egos nila. Sabi ni Strictly, kaya sa korpo ng bus, ininigay yung 10K ni BBM kasi nga anti-poor siya through and through. Anything na magfo-force sa kanya ng direct interaction sa masa, iiwasan niya as if his life depended on it. Sabi ni John Bautista, sindikato pati presyo ng langis ni BBM. Nakapagpataas ng presyo sa market ang mga oil companies kahit we have oil reserves that are good for at least 45 days. Assuming na totoo yon ha, sindikato po yan kaya nagtataka si Senator Marcoleta. I agree. Sabi ni JT, dapat pag nagbigay siya ng ayuda, ang tarpaulin nila money from the people for the people. Good point. Actually, mali nga si Yusek Claire nung tinanong siya, exempt ba sa anti-EPAL law ang Pangulo? Ano yung sagot niya? This is the President's activity. People should know. Huwag niyo kong kulitin sa salamin ko kasi tumayo na nga ako kanina and I answered the question. Sabi ko, yes, I will get my eyewear later on pagka may break tayo in the discussion. Tumayo na kasi ako kanina nung pinuksan ko, pinapasok ko si Sir. Sabi ni Diana, nung nagkuha kami ng national ID, may kasama ng ATM card na sa Land Bank. Sana doon na lang pinasok ang mga ayuda para lahat mabigyan ng ayuda, hindi lang mga drivers at ibang mga workers. Paano naman kami? Actually, yung mga times na may crisis ng ganito, ramdam na ramdam ng middle class na tayo yung pinakamalaking binibigay pagdating sa buwis, pero tayo yung pinaka nakakalimutan pagdating sa ayuda. Sabi ni Karen, hi Miss Karen, sabi niya, just got here. Hello everyone. Just want to say, nakakagalit yung nangyari sa Senado na pa-walk out si Senator Marcoleta. Grabe, nakaka-high blood. Totoo yan. Kasi nga, ang dapat iniimbestigahan ngayon, kung unfair talaga yung pagtataas ng presyo ng mga retailers. So, dapat nga hindi Senado imbestiga lang ang ginagawa ng Senado, which means na titignan nila kitang-kita na nga itong ginagawa ng mga retailers. Ang totoong pwedeng may enforcement powers dyan, yung Pangulo. Kasi krisis na nga. Maharap tayo sa potential na hindi tayo maka-import ng enough na thank you, Eurism. Okay? I know that you care, pero give me some time, okay? So, nawala ako. Ang issue ay kung nananamantala yung mga fuel companies, the president can actually threaten to take over their operations. So, pero walang takot itong mga to kasi ang tingin nila, o kahit i-monitor nila, ito lang ang sasabihin natin. Kasi nga, pro-big business ang administrasyon. Now, baka sabihin ng iba dyan, masyado namang yung opinionated yung declaration ko na ito. Pero ang totoo niyan, that's the reason they are being investigated is because pag kinumpara nyo yung pagtataas ng presyo kahit sa ibang bansa, regulated or not regulated, masyadong malaki ang tinaas ng mga oil companies dito locally. Sabi ni Julian's World, umamin yung EUSEC. Si Wimpy ba yun? Fuentebella?
ang na pinapasa ng publiko yung problema ng fuel. Sabi ni Ma'am Marian, wala pang ang sinisend sa amin na national ID, 2 years na kami nag-apply. Ay sus. Sabi ni Chester, Australia nga 30 days na lang supply ng fuel pero walang declaration ng national emergency. Tayo nasa 45 pa. It's alarming pero masyado yata nilang hinahype para magpanik ang mga hampaslupang tulad natin. Sabi ni Norhiana, nagdagdag daw ng presyo mga oil tycoons para ma-anticipate yung pagpili ng mahal na langis. Kung bumababa ang presyo, ibabalik ba nila yung kinuha nilang puhunan sa mga tao? Iyon na nga. Sabi ni Simply, isa lang tao ang nagpagulo ng pangyayari sa bansa ngayon, si BBM. Abusado ang Congress, talamak na nakawan. Walang takot mga government agencies kahit walang progress, walang pake ang presidente. Why is the Committee of Justice on Justice sending subpoenas to the banks and law firm that assisted VPISD in writing her salin? Trabaho lang naman nila yon. Well, yung bangko, they're being subpoenaed for bank records. Hindi nila pwedeng ipadala yung bank records lang because somebody has to testify. O ganito yun. You can subpoena, but you can't subpoena records alone. Kasi, paano yun i-validate? Hindi nila pwedeng basta email lang yun. So, mangyayari, there will be a bank official, dala niya yung mga documents, testify siya. Upon the receipt of the subpoena juices tecum, ako si so-and-so, bank manager ako ng ganito-ganito, ay yung bank manager of the branch where VP so-and-so has these accounts, I have the records of her accounts. So magte-testify siya on the validity of the bank records. So you cannot subpoena records alone. So masasubpoena talaga yung bank officials. Now the question is, bibigay ba ng bank officials yan? Sabi ni Strictly, pengi po clarification. How exactly will it work na nasubpoena si Attorney Poe as DepEd spokes? No, DepEd Undersecretary. Supposedly, dun sa kanyang role sa pag-handle and pag-liquidate ng confidential funds. Tapos kasama siya sa defense ni VP Sara. Resource person po ba siya o sa COJ dahil sa subpoena? No, because this is not inquiry in aid of legislation. Hindi siya resource person, witness siya. So, what is the question? What do you mean, how will it work? So, he is subpoenaed as a witness. Pag umupo siya, okay, ganito ganito ginawa ko. Before kasi, nangyari na yan sa akin. Counsel ako ng National Commission for Culture and the Arts. Nag-file ng kuwaranto ang kabila, yung may nag-file ng kuwaranto against my boss, Jimmy Laya, and the executive director at the time, si Rio Alma. So ako ang counsel ng NCCA, I was assisting the Solicitor General in defending yung si Dr. Laya, chairman ng NCCA at the time. So pinatawag ako na witness ng Solgen to explain the rules of the NCCA and how the board works. O di umupo ako doon, in-explain ko. Nag-attempt yung counsel ng kabila. At the time, I understand, was Attorney Padilla, dating Customs Commissioner. At tinanong niya ako, what did you advise the chairman with regard to the position of the executive director na tinanggal? So doon ako yung nag-object sa sarili kong sinabi ko, I am afraid I cannot answer that question because it goes into attorney-client privileged communication. So pwedeng ganon. Sabi ni Tim Hart, loyalista ako, nakakagigil dahil napaka-evident ng kawalang alam sa planning or kabalawsubas ng administration under the leadership ni Bongbong. Kala ko loyalista ka. Bawi na ako ng suporta, kawawa na sobra ang bayan. Nako. I'm sorry that you feel so disappointed. Sa totoo lang, a lot of what is happening now could have been prevented by an act of leadership. Totoo naman po yan. I'm afraid na he is not amply supported by the people around him at may kulang din po sa kanyang leadership. Sabi ni Kenkoy, parang puro pasikat lang ginagawa ng Pangulo na to eh. Sabi ni I Am No One TV, dito sa Northern Ireland, post-war, 137p. Ano yung P? Pence? Ano ba yan?
Yung diesel, pounds, yung diesel, ngayon around 178, 30% lang ang tinaas. Pero sa Pinas, grabe, 120% ang itinaas. Sabi ni Omi, ano pong haharapin na kaso ng banks pag ni-release nila ang bank accounts ni VP? Violation ng Bank Secrecy Act po. Ay. Sabi ni Izzy, saan na po kaya napunta tong bansa natin? Lubog na talaga tayo. Well, sa ngayon nakikita ko, with the right leader, a lot of things can still be reversed. The exception, of course, is yung nawalang mga ilang taon na wala talaga tayong development. Yung delays sa development natin na idagdag doon sa 30 years na delays na ng na from previous leaders. Ang makikita natin dito doon sa delay doon sa re-establish ng ating trains. Pinatigil ang PNR supposedly para magawa ang North Rail. Na-delay yung North Rail. So wala ka nang train na PNR, dinelay mo pa yung kaakibat nito. Bukod pa dyan, lahat, no exception, lahat ng mga expansions ng PNR going north ay na-delay. Yung Mindanao Rail, lalong na-delay. Yung subway, na-delay din. So wala talagang maikiklaim ang BBM administration na mayroon silang natapos with regards sa trains natin. Super wala. Ang daming kakulangan sa pondo. Sabi ni PJ Hunter, tama. Kung ibibigay man ng bangko yung bank records ni VP Sara without validity, mag-bounce back yan sa bangko. Kasi mag-pull out mga depositors nila for sure at isa ako sa gagawa kung may deposit ako. Tama. Sabi ni Julian's World, may na-watch akong video na ninakawan ng gasolina ang isang motor ba yun? Oo, parang ginto na ang gasolina eh. Sabi ni Sweet Dreams, you cannot expect BBM to perform any better during this crisis because he has zero political will. Just like his flood control projects, he's always overwhelmed. Totoo. Sabi ni John, we don't want to go home kasi mas kawawa kami dyan pag umuwi kami. I understand completely. Siyempre, doon kayo where you will be better protected for now. Hi kay Kitty Gas. Thank you kay Mariano for the heart me. Thank you, Sir Art. Thank you kay Aita. Aita J, tama ba yan? For the laughing sunflower. But tap naman po dyan. Sabi ni Rojan, BBM Legacy, footbridge lang, agoy. Oo nga eh. Sabi ni George, totoo mga sinabi ni PRD na weak leader si Marcos. Wala pang krisis, kulelat na siya. Lalo na ngayon na may krisis. Sabi ni Kid, how true na may contractor? Na, hindi ko po alam na may negosyo. Hindi ko po alam yan. So I cannot tell you if it's true or not. Sabi ni Ponyos, hi, excuse me, if nalabag ang Bank Secrecy Act, mapapasara po ba ang bank? If not, then the bank may just shoulder the penalties para maka-favor lang sa Congress. Pero tama nga yung sinasabi, mawawalan ng tiwala yung mga depositors din nila. So they can shoulder the penalties, but can they shoulder the losses? Sabi ni Lucky Sprite, natuwa ako biglang nagparamdam si Kong Leviste. I miss that feisty kid. Round 2 na, flood control na sana uli. Ay, oh. Sabi ni Ali Pule, isa lang bagay maalam si BBM maging reporter. Palitan na lang kaya niya si Ante Claire. Oo nga eh. Ay, nagkamali talaga tayo. Thank you kay Aita J612. Uy, thank you very much sa dami ng padala. Uy, salamat. Sabi ni I am Ryoshi, merong ding nagpapagas and go. Nagpagas, tapos tumakbo. Grabe naman. Sabi ni Miss Grace, dati excited ako umuwi sa Pinas to visit my daughter and other family members. Ngayon wala na akong ganong feeling. Sabi ko sa anak ko, mag-apply na lang siya ng visa at siya na lang ang pumunta dito. Nasaan po ba kayo? Tipong gusto ko na din i-pull out mga investments namin. Sobrang kakalungkot pangyayari sa Pilipinas. Sabi ni Roy, to be honest, hindi na ako nanonood ng news. Sobrang lala sa mental health ng government na to. Inaabangan ko na lang yung mga announcement na may gathering tulad sa Saturday. Kita-kits. Ay, kita-kits dun sa sa concert siya eh.
Anong sinasabi ni Raul? Effective dasal ni Attorney Topacio, kayo po sana mag-aman po kayo. What is aman? Sabi ni Ponyos, follow up, legal ba magpanawagan of mass withdrawal sa bank na magre-release ng bank records? Hindi naman. I think na si bank naman magkakakaso sa mga vloggers who will promote this act. Magkakaso for what? Sabi ni no one is above the law. How to po yung mag-supply ng 44 million liters ang king ng Malaysia sa Davao po? Wag po niyo akong tatanungin ng kung totoo o hindi yung mga ganito. Kasi right now, until it is in the news, it is very dangerous na mag-post ng mga wala pang, kumbaga, wala pang sinasabi. So, pagka yung sa Davao, iniintay ko, or minsan, ako yung magtatanong sa kanila, sa may Davao Information Officer naman na matetext o matatawagan kung totoo o hindi. Right now, wala naman pong umaabot sa akin na ganun na balita. So I don't know kung saan po nanggagaling ang mga ito. Check nyo na lang po yung site ni Mayor Baste o yung site ng sa Davao City. Kung wala pong announcement na ganun, then it is not true. Good morning kay Shocker. Sabi niya na busy ako kakanood kay Eloy Burgis. I'm sure pasasalamatan kanya para dun sa pagpapromote. Bakit nyo hinihingi na mag-amen ako kung hindi ko napanood? Alam nyo, wag nyo po muna kasi i-assume na pare-pareho po tayo ng pananampalataya. Parati kong ini-encourage ang pagdarasal. Parati ko pong ini-encourage yung mga sa whatever religious activity you have, lalong-lalo na kung kayo po ay nagdarasal para malampasan natin itong crisis or, whether it is a political crisis or an economic one. Pero hindi ko po pinipilit, kumbaga, kung ano yung pananampalataya. Naiintindihan ko na ini-encourage mo na una panoorin ko siya at suportahan ko siya. In-interview po namin si Attorney Topacio, pero wag niyo rin po akong i-assume na lahat na panood ko o mag-amen ako sa mga bagay na hindi ko pa alam. Sabi ni Ma'am John, mas gusto pang manood ng anime kaysa manood ng balita from the current government except sa mga announcements sa channel ni VPISD. Hi, Miss Tina. Naku, na-late ka. Tama. Sabi ni Chris VA, we will celebrate PRD's birthday, March 28 on Saturday. Solid President Sara Zimmerman Duterte. Sabi ni George, OFW po ako at para sa akin, aabangan ko na lang ang 2028 elections and I hope hindi madaya si VP Sara. Well, the more people vote for her, the less likely yung dayaan. Sabi ni Chris 5077, the incompetence of the president to handle the current crisis we are facing right now can be a ground for impeachment. Pwedeng betrayal of public trust, but it has to be of the kind na mabigat talaga, na yung sobra yung incompetence niya, that it can result in massive hardship on people. Sabi niya, or pwede ba nating sipain na lang yung addict na yan dyan sa Malacanang? You will require the participation of a lot of people to do that. Sabi ni Draw Simply, how to na may religious group daw na bumili ng lupa sa Intramuros. Pwede ba yun? Yes, because the property is if it is private, you can buy it. Pero may mga rules kung ano ang pwedeng ipatayo doon sa Intramuros. So, pwedeng bili ng lupa. Sabi ni John, let's tag the ICC sa mga post natin sa mga events ng birthday ni PRD and show them our love for tatay aside sa maraming flowers sa The Hague, which I'm supporting too. Well, I hope marami po talagang bulaklak. Hi kay Gary Boy, I can't wait sa mga magiging sasabihin ni Auntie Claire pag wala na si BBM sa pwesto. Saan kaya siya pupulutin? Kailan magiging Dubai or SG ang Pinas? I think that's a rhetorical question. Sabi ni
Boyet, watching Tampa, Florida, nakikinig ako habang nag-work. God bless always. Sabi ni Chris, di pa ba massive ang suffering natin, Attorney Trixie? Well, if you can prove it, file your case, di ba? Minsan kasi, I understand that you're asking it probably out of an academic curiosity. Pero, sasabihin ko, yes, you can do that. Pero, you have to understand the logistics of what you're asking. So, sabihin na natin, massive ang suffering natin. Then, I suppose that given the recognition of that, by now, it would be self-evident how many people will be actually going to an activity that you believe is the answer to the problem. Sabi ni PJ, ano po bang way para maipilit natin manual counting para di maday? Legislation po. You need a law para maging manual yung counting. Thank you kay Nova D. Maraming salamat po. Thank you din kay Ilongga RN in Norway. Maraming salamat po. At of course kay Aita JE612. Thank you kay Gary Boy Lacanaria for your super sticker. Sabi ni Ali, ikaw lang pinapanood ko sa umaga. After the spokes, patay na po ang TV. Stress po ang news eh. Naku, naiintindihan ko po yan. Thank you kay Ilongga RN in Norway. Ngayon pala yung first gift ninyo. Thank you for watching, Miss Eva. Sabi ni Kay, pumunta kayo sa City Government of Davao na page for updates. Ayan. Sabi ni Jonathan, ano po truth regarding sa pagbenta ng property or piece of property sa Bucor by government? I don't think you have given me enough details to answer that question. Matagal na pong may pinag-iinteresan na property ang Bucor. Panahon pa ni Comnic, file doon. Hindi yan natuloy. And there's always, marami kasing issues dyan. So, lalo na ngayon, I'm sure na kaya kayo nagtatanong, dahil nag-aalala kayo dun sa korupsyon. So, okay, kanina ang dami ng mga tanong, how to this, how to that. Kung hindi ko pa po na-discuss, then hindi ko po ma-validate yung mga concerns ninyo. Kailangan ko pa pong pag-aralan yan. So, sa ngayon, hindi ko pa po naaaral yan, pero pwede akong magtanong. Sabi ni Len, nakaka-inspire ka at di maka-give up sa buhay, masyadong masama ang panahon pero andyan naliliwanagan kami. Ma'am, kasi walang magtutulong kailangan tayo magtutulungan. So kung ito ang maiaambag ko talaga. Pero sana lahat tayo, di ba? Hindi lang dito sa pagpapalaganap ng impormasyon, kundi awareness ng ating mga karapatan at kung paano umaandar ang mga sistema dito. Minsan kasi maraming na-frustrate sa sistema o sa mga pangyayari because it's just simply not been explained. So, pero totoo yan, yung feeling natin na nahihirapan tayo gawa ng mga masasamang desisyon na nangyayari sa ngayon, minsan understanding it is half the battle, di ba? O di naintindihan natin, then we can also plan what we're going to do next. Hindi ito yung sinasabi natin ito para tiisin natin. Yung continued criticism ng gobyerno, we are the ones who are actually keeping it good. Unfortunately, ay nako. Minsan ang feeling ko, napaka-tigas na ng balat ng ibang mga opisyales ng administrasyon na ito, hindi sila nahihiya sa taong bayan. So every time na ganyan, na-frustrate tayo, we have to keep thinking of what we're going to do next. Halimbawa, hindi naman tayo magkapag-rally ng maramihan kasi nga pahirap rin ng buhay. Marami rin na ang feeling nila is there are just too many other things that are important to do, like go to work, take care of the families and all that. Hindi pa umaabot sa punto sa ibang tao na immediate na po yung ating need for a mass action. So kung hindi pa naiisip ng mga mamamayan na ang mass action ang sagot sa ating mga problema, then we're not going to get anywhere, at least in that kind of, kung yan ang tingin nating solusyon. Yung iba, ang tingin nila, ang solusyon ay sa eleksyon, which means kaya pang tiisin yung mga pangyayari. So, it's really up to the people now. Is it acceptable for us na ganito kahina ang naboto natin at ganito ang epekto ng kanyang kahinaan? Kung katanggap-tanggap pa,
galit lang tayo, tapos hindi naman tayo nakakaisip ng ibang solusyon or hindi tayo willing sumama dun sa mga available na solutions, then, we deserve what we tolerate, di ba? Pero in the meantime, pagtatala din to. Itong mga diskusyon natin, this will be online. This is a historical record of what we are feeling right now. Our dissatisfaction, the way we are viewing the government's or the administration's policies dun sa mga ginagawa nila. It will go down, kumbaga, mayroon tayong historical record of paano natin dinanas itong 21st century. So wala pong masasayang dito sa ginagawa natin at hindi naman pwedeng sabihin na social media lang o yung pagsasalita lang. Thank you kay Aita, yung ginagawa natin. Tumitindig tayo bilang saksi ng mga pangyayari ngayon. Ito ang impormasyon na kakailanganin ng mga nagtatala ng ating kasaysayan para hindi na rin po ito maulit-ulit. Sabi ni Marian, base sa mga hula ni Rudy Baldwin, 3 bagay daw ang pwede mangyari na aalis si B sa pwesto. Number 1, sakit. Number 2, people power. Number 3, masyusyutay habang natutulog. Ano yun? Magkatotoo kaya? Hindi ko po alam. Sabi ni Kanato, Coco, tama ba ang sinabi ni Ombudsman Remulla na mag-comply sila sa SAL NEVP at di po mag-comply sa SAL NEVP o mag-comply sila sa order? At di po paglabag sa batas yun dahil di naman korte ang Committee on Justice. Well, ang presumption ng ombudsman ay valid yung order ng Congress. Pwede niyang sabihin para for the moment, i-assume niya na valid yun. Siyempre, pag challenge ng legal team ni VP Inday yan sa hukuman, then hindi na siya kailangan sumunod. Sabi ni Noel, bakit considering that the state of national emergency grants broader executive powers, bakit po mas pinili ang state of national energy emergency? May legal or strategic bang limitation po ba na pumipigil? I think it is political. Kasi baka maghinala ang mga tao na nagte-take over na sila for an extended term. This is primarily to show the public na nililimita, self-limiting yung administrasyon. Yung lang, kasi efficiency and effectivity yan. Kung ano lang ang kailangan. Sabi ni Zorro, may feeling daw siya na may gagawin si Marcos para ma-extend ang termino niya, lalo na hawak niya yung malalaking pwesto sa gobyerno. Hoping na sana may gagawin na tayo pag dumating yung panahon. Maybe, but everything is a conscious choice. Masyushu time po means hindi na magigising. Ay, sana ganun. Sana next time sabihin niyo na lang yun. Sabi ni John, nung pandemic at saka ngayon, kung ikukumpara, mas malala ngayon, walang plano si Junior. Yikes. Thank you kay Choi, at kay Aita Je, at kay Ilonga RN in Norway. Hi kay your Universe, long time watcher ka daw. Sabi si Jedlen is long time watcher and rising star. Nice. Thank you kay Yuki, kay Whispered Lemur for being here. Ay, si Nova D, maraming salamat po for your gifts. Miss Marichu, maraming salamat. Hi, Miss Zaidi. Teka. Sabi ni Zaidi, state of national emergency is needed. Approval from Congress. Tama po ba? Well, state of energy emergency is EO lang. So tingin nyo, hindi niya makukuha pagka ang approval from Congress. Yun nga lang, baka singilin siya. Check natin, state of national emergency, power ng executive yun eh. No, you don't need Congress's approval. Walang ganon, sabi ko na. What you sometimes need is legislative support. Meaning, kunwari, yun nga, oil deregulation tayo, pwedeng humingi ang presidente ng batas sa excise taxes, batas sa VAT. Pero don't need congressional approval.
Ang inaano lang is for martial law yun. Iba po yung state of emergency sa martial law. Sabi ni Chris, may possibility bang bombahin ng Iran ang Pinas dahil sa pagiging ally ng Pinas sa US? I think that's fairly remote. Okay? They will go after those that present a direct threat sa ngayon. So, in the conduct of warfare, you have to act with efficiency. Kasi, unang-una, hindi naman forever or only yung mga drones nila. Marami silang drones, marami silang weapons. But they need to be able to use that efficiently. So, wala naman po tayong issues, but naa-affect tayo ng alliance natin with the US when it comes to dealing with things like, yun nga, pag nagkaka-embargoes, nadadamay tayo. Yung imposition na hindi tayo pwedeng bumili noon sa Russia ng oil, imposition ng US yan sa atin. Thank you, Miss Marichu, si Borgie, at kay Aita Jet 612. Maraming salamat po. Sabi ni Yuki, tayo mag-contempt sa kanila. Sabi ni Ma'am Tina, personally, I don't want him. That's an easy escape for him. He needs to rot in jail first with his family. Happy birthday, John Ross. He's 37 years old and it feels good to be here daw. Happy birthday. I hope it's a good one. You're welcome, Miss Zaidi. Kamusta na? Parang hindi kita masyadong nakikita dito sa comment section. Mukhang nabibisi. Ma'am Marian says, sabi po ng mga tao dito sa amin, buti na lang daw si PRD President natin during COVID. Kasi kung si B daw, baka na lahat ng tao, habang nagpapaparty pa sila sa palasyo, di alam ni B paano maging president. Sabi ni Ma'am Tina, ang saya ni Atty. Topacio, ang taas ng energy. Oo, always. Consistent siya. Thank you kay Renzo. Huwag pong kalimutan yung tap dito sa TikTok. Thank you very much. May gift goals po tayo pero ano ba nga? Is it Holy Week already? Parang tama ba? Holy Week na ba ngayon? Because if it is, oh my gosh. So is today Good Friday? Hindi pa. Good Friday is April 3, 2026. Tama ba? It is a Christian holiday commemorating. Okay, tama. Next week pa. Akala ko talaga Holy Week na. Sa isip-isip ko, did I miss it? Did I miss the entire Holy Week? Sabi ni Romeo, kakapi ko naman ng mga congressman, wala sa ayos. Sabi ni Ma'am Zaidi, mula sa Sunday po ang Holy Week. So palaspas pala sa Sunday, tama ba? Sabi ni William, the serious guy, Iran's gonna strike all bases related to the illegal war of US-Israel. Okay? Sana all daming break ng mga Congress. Actually, ngayon natin nararamdaman yan. Pagka yung sobrang dami ng mga achievements ng ating mga mambabatas, then nakikita ko na hindi siya, kumbaga hindi magiging issue yung ang dami yung break ha. Kung nakikita natin, di ba? Kung nararamdaman natin, totoo naman yan. Sabi ni Nelvic, monkey business ang nakaupo. Wow. Sad but true. Thank you kay Renzo for the repost. May live po kayo sa Holy Week. Malamang kasi tingin ko staycation yan. Ang mahal ng gasolina, hindi na ganun kadali mag long drives, di ba? Kaloka. Referring to former CJ Corona impeachment case. Then Senator Santiago questioned the power of the OMB Carpio if she will file a new impeachment case if the verdict was not guilty. Ano po yung issue? Sabi ni Noel, it will be a different ballgame if Sara Duterte shows up, Eagle versus Crocs, particularly if she exposes which members of the House Justice Committee allegedly took bribes and the unpaid attorney's fees. Thank you kay Torrent. Hindi ko po nakikita yung stars pag live. Nakakapag-thank you lang po ako after the live na po. Ano pong pinakamabilis na paraan, tanong ni Chris, upang masolusyonan ang krisis natin ngayon? Well, the main cause of the crisis is of course the war in the Middle East. Pero
Hindi ko alam kasi kung ano yung pinakamabilis because unang-una, hindi tayo oil producing. Now, mayroon akong nakitang news kanina na na ano ba to? Na-drill nila yung Malampaya 3 kanina at makakatulong pero hindi nila sinabi kung kailan magiging operational at magiging immediate yung pagdama natin ng natural gas nito. That is certainly going to be a solution, maibsan yung need natin for yung fossil-based fuels. Pero we still need to set up our renewables para natatapatan natin ang mga krisis na ganito. So, there is no short-term, immediate answer. Hindi masasagot ng short-term ang krisis na ito. It exposed our vulnerability pagdating dito sa energy sector. Ang problema nga kasi is this administration is not forward-thinking. Nagyegyera na nga sa Middle East, all is normal pa yung iniisip nila. Hindi rin sila nagplano, di ba? Nasa bahagi kasi ng campaign rhetoric ng ating Pangulo yung issues ng enerhiya, ng power. So, pero in the past how many years, nakita natin may konting na-achieve si Sec Polotilla kasi yung sa mga renewables, binabaho niya, he was talking to companies investing here, pero renewable power sources ang inaano nila, pero hindi naman natapos or hindi natin nararamdaman. Precisely because, one, it also requires state funding. It requires, kumbaga, super tutok. Hindi naman po naging priority ng administrasyon ito. They were okay simply coasting along with whatever it is that we have. So the crisis revealed how vulnerable we are to that. Bukod pa dyan, matagal na nating sinasabi yan, nasa na yung renewables, nasa na yung policies, nasa na din yung para bumaba ang presyo ng pagkain. Kahit walang krisis, mahal ang pagkain natin. You don't see stories of people na naghihirap dahil sa kamahalan ng pagkain because the media is part of the government's pagpapabaya. Anything that exposes the vulnerabilities of this administration, its lack of planning, its lack of forward thinking, is in part facilitated by the media. Hindi natin nadidemand yung mga kakulangan because they don't feature the stories about it. Sawang-sawa na sila para sa mga storya tungkol sa kahirapan ng mga magsasaka natin. Yung kumbaga, how many more stories, revealed na yung mga kakulangan, revealed na yung solusyon, hindi naman ginagawa. So, I'm afraid I have to tell you this, there is no short-term solution. It requires us to take a long look at our systems and plan for 20 years in advance, katulad ng ginagawa ng mga ibang bansa, such as but not limited to China. Ganun sila magplano. Hindi yung gaya natin na, tinraffic sa EDSA, sige magplano tayo ng bypass road. Yung mga ganun ba? We wait until the problem becomes self-evident so that the politicians can say, kami yung Superman, gagawa namin ng solusyon ito. Instead of actually planning in advance. Sabi ni Kuya Foodie, itong crisis na ito, chance ni BBM to bloom, sayang kung madidisappoint lang ang bayan sa mga moves niya. I'm afraid it is too late about the disappointment. Disappointed na tayo since February 28 because that was when the opportunity first arose. Hi, Suki. Suki, is that you? Hi, Eva. Sabi ni Rowena, kung concern ni BBM sa krisis dyan, thank you. Ay, shucks, ang dumi. Kung concern si BBM sa krisis dyan sa Pilipinas, dapat hindi siya tumuloy sa biyahe niya sa New York. Kaso wala namang pakialam Sabi ni Ma'am Tina, yung joint exploration sana with China last admin would have been a big help. Kaso ang daming epal. Ngayon, anong napala nila? Kakaatin to nila. Di ba nanlilimos tayo sa China na bentahan tayo ngayon ng langis? Hay, totoo yan. Sabi ni James, consent si BBM sa maleta. Sabi ni Nelvic, sad to know, kawawa tayo hanggang sa pagtaas. Hi kay Ella May, kay Ma'am Emma Laurea, kay Cheryl Shane.
Good evening, Miss Riza. Sabi ni Nelvic, aliado tayo ng Amerika, tumaas ang langis, dapat mababa. Thank you kay Aa H. Kay Ayus. Renzo, thank you very much. Okay. Sabi ni Infinity, kung malakas pa si Tatay Diggs, siya pa sana presidente, continue niya ang mga pagpapaunlad sa Pilipinas. Sabi ni Judith, advantage ng socialist form of government, madali sila mag-implement ng programa nila. Dito you have the oligarchs to contend with. I agree. Para sa akin, di ba pag socialism, state-owned ang karamihan ng certain public utilities. On that, agree ako. Halimbawa, agree ako na dapat walang private bus companies na within the city. Okay lang yung mga provincial buses yung transporting by bus people to the provinces, ganyan. Pero yung within Metro Manila, it's chaos So, one, yes, I agree with that. I agree that the state should also own all the trains. Hindi yan dapat, we've been sold a lie kasi sinabi sa atin, long time ago in the 70s, that only private companies are much more efficient. Government-owned, utilities or businesses are not efficient daw kasi pinupondohan natin at saka sinasubsidize. So, nabola tayo, ginawa natin sa tubig, privatize. Pero ano ba yung pina-privatize doon? All we privatized actually was the billing system on the condition na papatakbuhin nila pati water distribution. So, mas efficient ba ang local? Parang hindi because efficient sila sa pagpasa ng problema sa atin. So, naging malabo din yung paggagawa ng yung government na nagpopondo ng water systems, parang luging-lugi kasi gobyerno na nga nagpopondo pero ang liit ng natatanggap natin doon sa paggamit ng tubig which is a state-owned utility. So sa madaling sabi, binigyan natin ng parang vacuum cleaner para ma-siphon yung pera ng gobyerno while giving us minimal service and everything we still pay for. Kumbaga, hindi ibang tao yung nagpapagawa ng infra sa tubig. And we replicated that in many instances. So we built the trains, we allow private companies to take over. Pero if ang punto natin is to provide cheaper services, cheap transportation, then minsan hindi po kaakibat yung private ownership, which for me makes the case for state-owned utilities.